Hey ho! Hey ho! How are you guys? For today's video, lakad tayo papuntang massage. Kasi sumasakit na naman yung likod ko. Mga every 3 months ko lang to ginagawa kasi wala naman akong time eh. So ngayon, may time ako, may 3 hours ako kasi may pasok yung mga anak ko. Kaya sinigurado ko muna lahat na may free time ako. Minsan pa nga yung 3 months di natutupad eh, yung every 3 months. Kasi syempre, hindi naman tayo nakakapag-break lagi. Marami tayong ginagawa sa buhay. Lalo na dahil meron kang mga inaalagaan, special sila. So for today's video, mag-share lang ako ng mga realidad or ng mga pinagdadaanan or ng mga hinaharap ng mga autism moms, autism parents na kagaya ko. Ipapakita ko sa inyong screenshot. Ayan. Nasa group kasi ako ng isang group ng mga autism parents, special needs kids, neurodivergent, mga ganon. Ngayon, yan, makikita nyo anonymous member because hindi natin alam kung sino yun or baka nandun din yung, maraming nakakakilala. So, nakakatulong yung anonymous pag nagpo-post ka na parang gusto mong i-share yung pakaramdam mo pero ayaw mo makilala ka, ganon. So, ayan, nakita niyo yung message nung mami. Sabi dyan, meron siyang friend na nag-invite sa kanila ng husband nila. Ang husband niya na mag-party sa bahay nila. Pero ang sabi ng friend, wag isama yung anak niyang autistic. So, meron siyang 4-year-old na anak na autistic. And sabi ng friend, wag na isama at ipa-babysit na lang sa bahay kasi meron daw siyang mga bisita na pregnant and meron din siyang bisita na may dog. So, nag-aalala yung friend na kung paano makikipag-interact yung bata sa pets. Which is, kahit sino mang bata, hindi mo alam kung paano makikipag-interact sa pets. So, may mga nag-comment doon, yung anak mo lang ba yung sinabihan na wag mo isama? Ikaw lang ba yung sinabihan na wag mong isama yung anak mo? So, sabi nung nag-post, hindi daw. May mga bata din daw doon. Yung anak niya lang talaga. Oo daw pala. So, oo daw pala. Kasi siya lang yung sinabihan na wag magdala ng anak. So, sabi niya, confused ako. Sabi niya, confused ako sa nararamdaman ko kasi yung friend na yon is very dear to me. Kumbaga, importante yung friend na yon. So, sabi niya, hindi ko alam, nasasaktan ako, pero gusto ko rin silang maintindihan sa part na ayaw nila ng yung commotion o ayaw nila ng parang magkaroon ng aksidente, siguro, ganon. Pero sana, sabi ng mga nag-post, kung friend mo talaga, sabi ng mga nag-comment, kung friend mo talaga yon, hindi ka niya gaganunin. So, kung sensitive siya sa mararamdaman mo, hindi niya yung sasabihin sa'yo dahil ikaw yung parent, decision mo yon kung anong dapat mong gawin. So, sabi ng husband niya, hindi na lang sila pupunta. Kaya, na-confuse siya kasi gusto niyang pagbigyan yung friend. Gusto niyang pagbigyan yung friend kasi nga close daw sila. Pero, kung hindi naman kasama yung anak niya, at saka yung point doon, na-hurt siya dahil yun yung sinabi sa kanya nung friend. Which is sa iba,
okay lang yun. At least sinabi mo, di ba? Yun yung sasabihin mo doon. At least sinabi ko. Totoong friend ako kasi sinabi ko yung ayaw ko. Di ba? Pero hindi ka sensitive na friend. Hindi mo alam yung pakiramdam ng isang parent, ng isang autistic child or children, yung mararamdaman nung parent niya. Kasi, alam nyo guys, kahit sabihin nyo na, kunwari, kami mismo nagjo-joke around about our kids being autistic. Kami yun. Pero part yun ng aming, kumbaga coping mechanism. Pero pag kayo yung nag-joke about our kids with autism, masasaktan kami. Nakikita namin yung point of view nyo. Hindi kami, dahil meron kaming mga anak na kailangan naming intindihin kung paano how their brain works. Nagiging open kami sa psychological part ng mundo. Kung paano mag-isip ang tao, nagiging open yung utak namin, nagiging sensitive yung utak namin sa klase ng behaviors. Ganon. Kaya, yung mga part na ganon jokes, masakit talaga yon. Masakit. Tapos iiyak na lang nung parent pagka alone na lang siya. Wag tayong iiyak sa video na to. Ngayon, sa part ko, yung comment ko doon, kung hindi invited yung anak ko, hindi rin ako pupunta. And kahit invited yung anak ko, kung alam kong kasi alam nyo guys, mahirap ma-judge. Sasabihin sa'yo, wala kang kwentang nanay, wala kang kwentang parents, nasa parenting yan. Naranasan ko na yan eh. Bad parenting ka. Tapos, yung autism is part ng pagiging parent mo. Hindi ka kasi naging magbuting parent, kumbaga. Kaya, hindi mo, parang, kung pupunta ka doon, minsan pagka kami actually, ngayon, hindi na kami, sa pamilya na lang kami pumupunta. Minsan pa nga hindi eh. Kung hindi maiintindihan yung anak ko, hindi na rin. Kung madja-judge, kung madja-judge siya, hindi siya mabibigyan ng tamang accommodation. Kasi uunahin ko yung anak ko, syempre. Kung hindi tama yung accommodation na mabibigay sa kanya, or yung sa paligid niya sa pupuntahan namin, hindi kami pupunta. Lalo na, hindi na rin kami pupunta sa mga party na walang nakakaalam ng sitwasyon ng anak namin. Kasi, ma-judge lang. Titignan lang, agaw attention lang, ganun. Alam nyo, hindi mo tinatago yung anak mo. Hindi mo tinatago, pero iniiwas mo. Kasi, bilang autistic parents, nakikita mo yung tao sa mata pa lang, nakikita mo kung anong iniisip. Or maybe judgmental ka, pero hindi ka judgmental. Talagang yun lang yung meron kang gift of discernment. Tama ba yun? Na nadjudge mo dahil naging ngayon na na isa kang autistic parents, mas nababasa mo yung looks, stare. Nababasa mo kung paano ka nila tignan. Nakikita mo kung paano nila tignan yung anak mo. Lahat masakit. Lahat masakit actually. Pero kami ng asawa ko, talagang bago namin puntahan ng isang lugar, ready na kami sa harapin naming struggle. Like, kung alam na namin na possible magwala sila, possible na ma-overwhelm sila, possible na umiyak, na sumigaw, lalo pagka yung anak ko nagbo-vocal steam, kung baga sa atin, mannerism natin is yung nagkukuyakoy, di ba? Yung ganon. Minsan, hindi nga mannerism yun eh. Signs yun minsan. Signs yun na meron kang, yung sa ibang bata, signs siya ng autism, ganon.
So sa anak ko naman, yung flapping ng hands, ganyan. Vocal, yung kanta ng gaganon. Ganon siya. Ganon yung si Primo. Si Sai, kumakanta naman siya. Hindi ko alam kung kasi dahil nga nagre-repeat-repeat sa isip nila yon, kinakanta niya yung 12 Days of Christmas kahit magsa-summer na. Kaya nung nabasa ko tong post ng nanay na to, yung post ng mami na yan, nakakaiyak kasi maraming tao ang hindi talaga nakakaintindi. Maraming tao na akala nila okay lang na nasabihin nila yon kasi at least sinasabi mo yung mga ganun, hindi kasi yun nag-work. Ang hirap hilingin sa mga tao na maging sensitive sila, kaya hindi ka na lang pupunta kasi hindi kami pupunta kasi alam namin na kahit sabihin nilang hindi, okay lang yan, we understand, yung ganon. Pag may nangyaring hindi maganda sa loob ng bahay nila dahil sa anak namin, ipaparamdam nila sa'yo na next time hindi ka na pupunta sa bahay ko. Ganon. Kasi next time, kasi baka yung anak mo, 'di ba? Yung anak mo baka magkalat or hindi mo alam, makabasag ng kung ano-ano. Next time pag nagkita tayo sa labas na lang, sa park, something like that. Or sa ibang restaurant. Kaya maraming hindi makakaintindi talaga ng nararamdaman ng isang autism parents kasi wala sila sa lugar namin. Pero in some way, ipaparamdam sa inyo ni God kung ano yung pakiramdam ng isang, kung sa inyo, kung hindi kayo marunong maglagay ng sarili nyo sa sapatos ng ibang tao, ipapakita sa inyo ni Lord paano yung pakiramdam na yon sa ibang way. Kaya hinahayaan na lang namin, umiiwas na lang kami. Kasi kesa ma-judge, kesa magkaroon pa ng kung ano-ano, iiwas na lang. Gagawa na lang kami ng ibang lakad namin para malabas namin anak namin. Oo nga, gusto namin ng interaction para sa anak namin, pero kung ang ibig sabihin nun is na-exclude yung mga anak namin para lang makapag-enjoy kami, hindi na lang. Hahanap na lang kami ng lugar na mag-e-enjoy lahat. Mag-e-enjoy pati yung mga anak namin. Kasi hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa'yo, tapos sinong maiiwan sa mga anak mo. Yun yung greatest fear namin mag-asawa. Anong gagawin ng mga anak namin pag wala na kami? Paano sila? Ngayon, isipin nyo yun sa sarili nyo. Yung mga magulang na umaasa sa mga anak nila, na buhayin sila pagtandaan nila. Hindi mo maiisip sa amin yun eh. Kaya parang dito nag-start yung thinking ko na hindi ko maaasahan yung anak ko pagdating ng panahon. Hindi pala ganun. Dapat gumawa ako ng paraan para maasahan ko yung sarili ko. Kasi yung mga anak ko, mga nasa, hindi mo alam kung ano sila paglaki, pero si Lord na ang bahala sa kanila. Mas alam ni Lord kung ano yung mangyayari sa mga anak ko. Kaya lahat pinagkakatiwala ko na lang kay Lord dahil mas alam ni Lord kung ano yung pwedeng mangyari sa mga anak ko. So, that's it for today. Shinare ko lang. Bye!